Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 961, Kabanata 961, bumaba si Jackson Harris. Isa. Sa hindi kalayuan, may matandang lalaki na dahan-daang naglakad patungo sa kanila. Bagamat parang may edad na ang kanyang mukha, ang kanyang masigla at masiglang kilos ay kahawig ng isang binata. Kung ikukumpara sa huling pagkikita nila, mukhang mas bata si Jackson Harris sa pagkakataong ito. Naglakad siya ng may magaan na hakbang, unti-unting lumapit kay Calvert Rose. Si Jackson talaga. Nakilala ng ilang tao sa silid ang figure ni Jackson. Walang inaasahan na lalabas si Jackson sa oras na ito. Mukhang pumasok siya sa Marshall Saint realm. Bulalas ng isang tao. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Sa paghusga sa estado ni Jackson, malamang na pumasok siya sa Marshall Saint realm. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Mark Fraley. Tumingin siya kay Jackson at nginisyan, dumating ka sa tamang panahon. Papatayin kita kasama niya. Habang nagsasalita ay tumingin si Mark kay Star. Ilang beses ko na siyang hinayaan na makatakas. This time, patayin mo siya sa harapan ko, malamig na sabi ni Mark. Nagnganga ang mga ngipin ni Star. Ilang beses na niyang pinakawalan si Jackson noon, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring hindi na ito posible. Isang hakbang si Jackson patungo kay Calvert Rose. Lumapit siya sa tabi ni Calvert at tinulungan itong tumayo. Sa puntong ito, si Calvert ay lubhang mahina. Balak niyang sirain ang sarili ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Magpahinga ka na, sabi ni Jackson. Tinangka ni Calvert na magsalita pero natahimik siya sa pag-wave ng kamay ni Jackson. Darating na ang isa pa, hindi napigilan ng maraming Marshall Saints kundi mangungut siya. Gusto mo na rin bang mamatay? May nagtanong. Hindi sila pinansin ni Jackson at Neil Ingon ang mga tao. Malamig niyang sinabi, umalis ka na. Natigilan ang lahat, hindi masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ni Jackson. Anong sabi mo? Pinitik ni Christopher Morales ang kanyang tenga at humakbang pasulong. Inulit ni Jackson, umalis sa lugar na ito. Ha. Napatawa si Christopher sa narinig. At paano kung hindi tayo umalis? Nagtaas ng kilay si Christopher, nanunuya. Sinulyapan siya ni Jackson at walang pakialam na sinabi, kung hindi ka aalis, hindi mo magagawa. Isang bakas ng panunuya ang bumungad sa mukha ng lahat. Napakayabang kaya ng lalaking ito na iniisip na kaya niyang mag-isa na makipaglaban sa 9 Marshall Sages. Matanda, ang iyong ulo ay dapat na hindi gumagana ng tama, Christopher sneered. Ang isang rookie sa Marshall Saint realm ay naglakas loob na magbitaw ng mga ganoong arrogant na salita. Hindi pinansin ni Jackson si Christopher at itinuon ang atensyon kay Mark Fraley sa di kalayuan. Aalis ka ba o hindi? Tanong ni Jackson. Tumaas ang kilay ni Mark at sinabing may mahinang ngiti, matagal ko nang narinig kung paano si Jackson Harris ang pinakapangunahing henyo sa mundo. Totoong nauuna ang iyong reputasyon, ngunit hindi ko pa nasaksihan ang iyong mga kakayahan. Bakit hindi tayo bigyan ng kaunting demonstrasyon ngayong nagkita na tayo? Naging malamig ang ekspresyon ni Jackson, na nagsasabing, nabigyan na kita ng mga pagkakataon. Pumunta ka sa impyerno. Si Christopher ay umungal sa galit at sinugod si Jackson. Ang kanyang pares ng bakal na kamao ay direktang nakatutok sa mukha ni Jackson. Walang kahirap-hirap na umiwas si Jackson, madaling umiwas sa pag-atake. Bago pa man makapag-react si Christopher, itinutok na ni Jackson ang isang palad sa kanyang dibdib. Ang hindi kapani-paniwalang mabilis na bilis ay nag-iwan pa ng bakas ng mga after images sa ere. Bang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Pinalipad ang katawan ni Christopher. Hindi lang iyon, dumiretso sa dibdib ni Christopher ang tumagos na puwersa ng hampas ng palad. Nanlaki ang mga mata ng lahat, at nagbago ang kanilang mga mukha. Isang hampas lang ng palad ang nag-aalaga kay Christopher Morales. Gaano kalakas ang diskarteng ito? Sa silid, si Bobby Aguilar at ang iba ay hindi napigil ang sumigaw sa tuwa.
Walang makapag-aakala na si Jackson, na pumasok sa Martial Saint Realm, ay magiging napakalakas. Hindi tulad ni Calvert Rose, ang mga galaw ni Jackson ay lubhang matalas at puno ng mamamatay tao na espiritu. Ang sinumang makipag-ugnayan ay masusugatan o mamamatay. Kung sasabihin ang katotohanan, si Calvert ay hindi mas mababa kay Jackson. Ang pagsunod lamang ni Calvert sa kanyang mga personal na prinsipyo ay nag-iiwan sa kanya ng kanyang mga suntok. Sinubukan ng primordial spirit ni Christopher na tumakas, ngunit winagiway ni Jackson ang kanyang kamay at agad itong dinurog. Lahat ng tao sa kwarto ay hindi maiwasang mapahiya. Napakalamig at walang awa ng mga pamamaraan ni Jackson. Si Bobby Aguilar sa silid ay tila may naramdaman din. Si Jackson, na dating nag-iisa, ay isang taong naranasan ni Bobby noon. Noon, hindi kailanman magagawa ni Jackson ang gayong malinis at mahusay na mga galaw. Ngayon, nadurog na niya ang primordial spirit ni Christopher nang walang dalawang isip. Nagpunta ito upang ipakita na natagpuan ni Jackson ang kanyang sariling landas. Malungkot ang mga mukha ng mga martial saints na naruroon. Sunod-sunod silang umatras, maingat na pinagmamasdan si Jackson. Medyo may kakayahan siya, bulong ng isang tao. Hindi na tayo makapagpigil pa. Kailangan nating gumawa ng paraan para mapatay siya kaagad. Direktang naglabas ng utos si Mark Fraley, na sumisigaw, kahit anong ibig sabihin ng gamitin mo, patayin mo siya. Ang 7 martial saints ay umungal at ipinakita ang kani-kanilang trump card, na umaakay patungo kay Jackson. Itinaas ni Jackson ang kanyang palad, humarap sa 7 martial saints na walang kibo. Boom! Sa labas, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na tunog habang mahigpit na nakipaglaban si Jackson sa 7 kalaban ng hindi natatalo. Sa mga mahiwagang kislap na nakapaligid sa kanyang palad, si Jackson ay lumikha ng 12-dosenang mga after images na parang tumatama sa maraming palad sa isang iglap. Ang mga after images ng palad na ito ay tila mga labi lamang na naiwan, ngunit kapag sila ay nakipag-ugnayan, ito ay nakamamatay o nakapipinsala. Ang mas nakakagulat ay ang mga after image ay maaaring magtagpo sa palad ni Jackson, na nagpakawala ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na puwersa. Sa pamamagitan lamang ng pares na ito ng mga palad, si Jackson ay nanatiling hindi natalo ng hindi man lang kumikilos. Bang! Habang nagtatakang nakatingin ang lahat, biglang nawala si Jackson. Bago pa sila makapag-react ay sumulpot na si Jackson sa likod ng isa sa mga lalaki, dumudurog ang palad niya sa ulo ng kalaban. Ang bilis naman. Bulalas ng lahat. Nakilala ni Bobby Aguilar ang hakbang na ito. Iyon ay ang line word formula mula sa 9 Secrets. Inilapat talaga ito ni Jackson sa labanan. Ang napakabilis na bilis ay mailap tulad ng isang multo, imposibleng maunawaan. Itinulak ni Jackson ang formula ng linya ng salita sa sukdulan. Sa kanyang maliksi na hakbang at mabangis na galaw, napatay niya ang 4 na mandirigma ng martial saint sa isang kisap mata. Nang makita ang 4 na nahulog na mandirigma, ang iba pang mga martial saints ay hindi maiwasang matakot. Umatras sila sa likod ni Mark Fraley, na lihim na nagbubunga ng kanilang mga fighting spirit. Medyo hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Mark. Nang malapit na silang magtagumpay, lumitaw si Jackson nang wala sa oras, at ang kanyang lakas ay napakalaki. Lord Star, ikaw na ang bahala, sabi ni Martial Saint. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Star, nakatingin kay Mark na parang naghihintay ng utos nito. Kabanata 962, Kabanata 962, Iba't ibang landas Kabanata 962, Kabanata 962, Iba't ibang landas. Ang lakas ni Jackson Harris ay higit na lumampas sa inaasahan ni Star. Sa sandaling ito, kahit si Star ay nanghinayang sa hindi pagtanggal kay Jackson Harris kanina. Hehe. Sa wakas, nagsalita si Mark Fraley. Sinulyapan niya si Jackson Harris sa harap niya at walang pakialam na sinabi, ang sikat na Jackson Harris ay talagang isang karapat-dapat na reputasyon. Tumingin si Jackson Harris kay Mark Fraley sa harap niya at sinabing, umalis ka na, at huwag ka nang tumuntong dito.
Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mark Frehley, at pagkaraan ng ilang sandali, ngumisi siya, sige, bibigyan kita ng mukha ngayon. Ang pahayag na ito ay agad na ikinagulat ng lahat. Talagang pumayag si Mark Frehley sa kahilingan ni Jackson Harris. Hindi ito naaayon sa kanyang karakter. Tara na. Tumalikod si Mark Frehley at nagplanong umalis. Napakunot ng noo si Starr, tumingin siya ng malalim kay Jackson Harris, at saka sinundan si Mark Frehley pababa ng bundok. Hanggang sa makalabas na sila ng bundok ay hindi napigilan ni Starr na magtanong, bakit hindi mo ako hinayaang kumilos? Sumulyap si Mark Frehley kay Starr at sinabing, may pakinabang ba na kumilos ka ngayon? Dahil alam niyang nangyari ang bagay na ito dahil sa kanya, medyo nakonsensya si Starr at sinabing, ako na ang hahawak sa bagay na ito. Hindi na kailangan. Ikanaway ni Mark Frehley ang kanyang kamay, at pagkatapos ay ngumisi, hindi mo na kailangang kumilos. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Starr. Ngumisi si Mark Frehley, ibang tao ang gagawa nito. Kumunot ang noo ni Starr, at biglang tumangala at bumulong, ang tinutukoy mo ba ay Obadiah Heptonstall? Tama. Huminga ng malalim si Mark Frehley. Plano kong iligaw ang sakuna at hayaang pumasok si Obadiah Heptonstall. Habang sinabi niya ito, hindi nakalimutan ni Mark Frehley na manalo sa mga tao. Tumingin siya kay Starr at sinabing, kahit na matalo mo si Jackson Harris, natatakot ako na napakahirap para sa iyo. Ayokong makita kang ma-accident. Sa pagiging dalisay ni Starr, paano niya maiintindihan ang iniisip ni Mark Frehley? Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagkakasala. Young Master Mark, pasensya na, yumuko si Starr at sinabi. Hindi napigilan ni Mark Frehley na mapamura sa loob, tinapik ang balikat ni Starr, at sinabing, Tito Starr, huwag kang masyadong magalang, sumakay na tayo sa kotse. Iniwan ng lahat ang Nine Pinnacles Mountain. At ang bundok ay nagkagulo. Si Bobby Aguilar at ang iba ay tumakbo palabas ng bahay. Sabik siyang lumapit sa tabi ni Calvert Rose at bumulong, Senyor, ano ang nararamdaman mo? Ikanaway ni Calvert Rose ang kanyang kamay, ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi man lang makapagsalita. Ipaubaya mo na sa iyo si Calvert Rose. Sabi ni Jackson Harris. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, Senyor Jackson Harris, huwag kang mag-alala. Pagkatapos noon, binuhat ni Bobby Aguilar si Calvert Rose sa kwarto. Si Calvert Rose ay nagdamo ng parehong panloob at panlabas na pinsala, at ang kanyang 5 visor at 6 na bituka ay naapektuhan. Si Bobby Aguilar ay unang tinataka ng kanyang mahahalagang punto at pagkatapos ay naghanda upang pinuhin ang tableta. Sumulat siya ng Race Eta at ibinigay ito kay Ricardo Bowman. Bumili ng mga halamang gamot ayon sa Race Eta na ito. Sabi ni Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Ricardo Bowman, kinuha ang Race Eta, at nagplanong bumaba ng bundok. Sasamahan kita. Sabi ni Frederick Cohen sa malalim na boses. Sumang-ayon si Ricardo Bowman, at nagmamadaling bumaba ang dalawa sa bundok. Tambangan ba si Mark Frehley at ang iba pa sa paanan ng bundok? Kumunot ang noo ni Daphne Green. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na mag-alala. Kung makatagpo nila si Mark Frehley, malamang na nasa malaking panganib sila. Naghintay ang lahat sa bundok, at sa kabutihang palad, walang mga aksidente. Kinagabihan, bumalik silang dalawa. Paano ito? May nangyari ba sa daan? Tanong ni Bobby Aguilar. Umiling si Ricardo Bowman at sinabing, hindi. Si Bobby Aguilar ay bumigkas ng isang paninindigan, at pagkatapos, nang walang karagdagang ado, sinimulan niyang pinuhin ang tableta pagkatapos matanggap ang mga halamang gamot. Inilabas niya ang pill furnace, at pagkatapos ay nag-apoy ng tipak ng espiritual na apoy mula sa kanyang palad. Sa sandaling ang apoy ay bumagsak, ang mga halamang gamot ay lumiit sa loob ng pill furnace. Nagtipon ang mga tao sa paligid ng furnace ng tableta, tila interesado. Si Bobby Aguilar ay gumugol ng higit sa kalahati ng gabi sa pagpino ng 3 uri ng mga table tasks, katulad ng Impulse Protection Pill, Healing Pill, at Jade Dew Pill.
Ang tatlong tabletang ito ay ginamit upang protektahan ang mga mahahalagang punto, gamutin ang mga panloob na pinsala, at panlabas na pinsala, ayon sa pagkakabanggit. Matapos ipake ng tatlong tabletang ito kay Calvert-Rose, naging mas matatag ang kanyang hininga. Sapat na ba ito? Mahinang tanong ni Daphne Green sa gilid. Sumimangot si Bobby Aguilar at sinabing, pagkatapos nito, malamang na kailangang gumaling si Senior ng ilang oras. Bahagyang tumango si Calvert-Rose at sinabing, salamat. Pilit na ngumiti si Bobby Aguilar, ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Senior. Sabihin mo sa akin, kung hindi pa dumating si Senior Jackson Harris, pipiliin mo ba na sirain ang sarili? Hindi sumagot si Calvert-Rose, ngunit ang kanyang katahimikan ay nahayag na ang kanyang sagot. Senior, kahanga-hanga ang iyong pagiging hindi makasarili. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagsaludo kay Calvert-Rose. Sunod-sunod ding nagbigay ng respeto ang iba kay Calvert-Rose. Gayunpaman, ikinaway ni Calvert-Rose ang kanyang kamay at sinabing, marahil mali ang landas. Walang imak ang lahat, tila hindi naiintindihan ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Calvert-Rose. Ngunit nakikita ni Bobby Aguilar ang panloob na pag-iisip ni Calvert-Rose. Pagkatapos ng labanang ito, maaaring pinagsisihan ni Calvert-Rose ang pagpili sa landas na ito. Kung siya, tulad ni Jackson Harris, ay may mapagpasyahan at walang awa na mga galaw sa bawat galaw, bakit kailangan niyang tahakin ang landas ng pagsira sa sarili? Senior, magpahinga ka ng mabuti. Yumuko si Bobby Aguilar kay Calvert-Rose. Mananatili ako dito para alagaan si Senior Calvert. Sabi ni Daphne Green. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, at sinabing, salamat. Pagkalabas ng silid, tiningnan ni Bobby Aguilar ang mga tao at sinabing, dapat magpahinga ng maaga ang lahat. Sige. Sunod-sunod na tumango silang lahat. Pagkaalis ng lahat, si Bobby Aguilar ay natahimik sandali, pagkatapos ay sinundan ang paghinga ni Jackson Harris at pumunta sa isang partikular na silid. Tila inaasahan ni Jackson Harris na darating si Bobby Aguilar. Nang buksan ni Bobby Aguilar ang pinto, tahimik siyang nakaupo sa mesa, at nagtimpla pa siya ng isang kaldero ng tsaa. Senior Jackson Harris. Humakbang si Bobby Aguilar at bahagyang yumuko. Tumango si Jackson Harris at saka nagsalin ng isang tasa ng tsaa kay Bobby Aguilar. Senior, kailan ka pumasok sa Marshall Saint Realm? Tanong ni Bobby Aguilar na may pagdududa. Sinabi ni Jackson Harris, 3 araw na ang nakalipas. Natahimik sandali si Bobby Aguilar at pagkatapos ay nagtanong, Senior, pumasok ka rin ba sa Marshall Saint Realm sa pamamagitan ng pag-unawa sa sarili mong Dao technique? Talagang nagulat ito kay Jackson Harris. Alam mo na ang tungkol sa pag-unawa sa mga diskarte sa Dao. Tumagal ako ng higit sa 1 buwan upang maunawaan ito. Dahan-daang umiling si Jackson Harris. Hindi nakakagulat na mataas ang tingin sa iyo ni Martha Evans. Pilit na ngumiti si Bobby Aguilar, sa panahon ng debate namin ni Senior Calvert-Rose na intindihan ko ang prinsipyong ito. Kaya lang, hindi pa ako nakakahanap ng sarili kong Dao. Siguro kung mabibigyan ako ni Senior ng gabay. Kabanata 963, Kabanata 963, ang tusong plano ni Mark Fraley. Kabanata 963, Kabanata 963, ang tusong plano ni Mark Fraley. Si Bobby Aguilar ay matalim na tumitig kay Jackson Harris, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Gayunpaman, umiling si Jackson Harris at sinabing, dahil naiintindihan mo na ang pag-unawa sa mga pamamaraan ng Dao, dapat mong matanto na sa pamamagitan lamang ng iyong sariling pag-unawa maaari kang makatuntong sa kaharian ng Marshall Saint. Kung tutuusin, ikaw lang ang makakaintindi sa sarili mong landas. Hindi nakaimik si Bobby Aguilar. Sa katunayan, kung ang isa ay hindi lubos na nauunawaan ang kanyang sariling landas, paano ito mauunawaan ng iba para sa kanya? Naiintindihan ko, mahinang tumango si Bobby Aguilar. Ang pag-unawa sa mga diskarte sa Dao ay hindi isang lumilipas na proseso, maraming tao ang maaaring tumagal ng ilang dekada, kahit na habang buhay, sabi ni Jackson Harris. Ang pagiging isang Marshall Saint ay parang nakatayo sa isang sanggang daan,
Tinutukoy ang direksyon na gusto mong tahakin. Tumayo si Bobby Aguilar at tumango, "Oo, salamat sa paggabay, senyor." Pagkatapos, umalis si Bobby Aguilar sa lugar na iyon. Sa mga susunod na araw, maliban sa pagpino ng mga table tasks para kay Calvert Rose, ginugol ni Bobby Aguilar ang kanyang oras sa paghahanap ng sarili niyang landas. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagpasok ni Jackson Harris sa kaharian ng Marshall Saint. Ang balita ay katulad ng isang malakas na antidepressant na nagbibigay sa lahat ng buntong hininga. Nang kumalat ang balita tungkol sa labanan sa Nine Pinnacles Mountain, gayunpaman, labis na tumindi ang pananabik. Ito ay nagpapatunay na ang ating kontemporaryong Marshall Saints ay mas malakas kaysa sa mga naitatag na santo sa mystic realm. Hanggat ang isang tao ay maging isang Marshall Saint, makakalaban nila ang 10 kalaban ng sabay-sabay. Nagtataka ako kung sino ang susunod na papasok sa kaharian ng Marshall Saint. Habang excited ang lahat, pumunta si Mark Fraley sa Immortal Slaying Sect. Ang Immortal Slaying Sect ay tila humihina, hindi katulad ng mga nangungunang sekta sa kanyang memorya. Maliban sa Whitebone Army, si Obadiah Heptonstall lang ang nanatili rito. Ano ang nagdadala sa iyo sa akin? Si Obadiah Heptonstall, nang makita ang hindi inaasahang Mark Fraley, ay bahagyang binuksan ang kanyang mga mata. Umupo si Mark Fraley sa harap ni Obadiah Heptonstall. Pinaglaruan ng isang butil sa kanyang kamay, bahagya siyang nagsalita, "Hindi ba't ikaw ang gustong magnakaw ng divine sense ng martial artists? I know a great place. Nine Pinnacles Mountain." Sabi ni Obadiah Heptonstall na parang nakangiti pero hindi. Nagulat si Mark Fraley, "Paano mo nalaman?" Ngumisi si Obadiah Heptonstall, "Mark Fraley, sinusubukan mo bang gawin akong sanglaan mo? Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka?" Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Mark Fraley. "Ano, natatakot ka ba?" Sulsol ni Mark Fraley. Sumagot si Obadiah Heptonstall, "Hindi ka ba natatakot, bakit hindi ka pumunta? Wala sa akin ang Whitebone Army mo. Kung handa kang ipahiram sa akin ang Whitebone Army mo, papatagan ko ang Nine Pinnacles Mountain bukas." Malamig na sabi ni Mark Fraley. "Ipinahihiwatig mo ba na ang iyong Whitebone Army ay natatakot kay Jackson Harris?" Bahagyang bumantong hininga si Obadiah Heptonstall at sumagot, "Hindi karapat-dapat na banggitin si Jackson Harris sa harap ng aking Whitebone Army. Ngunit hindi ako pupunta sa Nine Pinnacles Mountain." "Bakit?" Kumunot ang noo ni Mark Fraley. Walang pakialam na nagsalita si Obadiah Heptonstall, "Hindi na kailangan, dahil nahanap ko na ang mga pinakalihim na diskarte ng Immortal Slaying Sect. Mga top secret na diskarte. Ano ang mga ito?" Patuloy na tanong ni Mark Fraley. Gayunpaman, pumikit na lang si Obadiah Heptonstall, tila ayaw sagutin ang tanong. Hindi na pinahiya pa ni Mark Fraley ang sarili. Ngumisi siya at umalis. Pagkasakay sa sasakyan, nagtanong si Channing, "Kumusta, young Master Mark?" Nanunuya si Mark Fraley, naging duwag siya. Tila ang kanyang Whitebone Army ay walang iba kundi isang tigre ng papel. Ipinahayag ni Channing ang kanyang pag-aalala, "Ano ang dapat nating gawin kung gayon?" Pinaikit ni Mark Fraley ang kanyang mga mata, "May mga bagay na hindi may iwasang gawin dahil lang sa ayaw nila. Dahil ayaw niyang kumilos, pipilitin ko siya." Pagkasabi noon, sumenya si Mark Fraley, drive. Sa loob ng Immortal Slaying Sect, dahan-daang binuksan ni Obadiah Heptonstall ang kanyang mga mata. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, 13 kalansay ang lumitaw sa kanyang harapan. Bawat isa sa 13 kalansay na ito ay may kakayahang palm unit ng isang Marshall Saint. Sa pagtingin sa 13 kalansay sa kanyang harapan, isang matagumpay na ngiti ang bumungad sa mukha ni Obadiah Heptonstall. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga katawan ng 13 kalansay ay nagsimulang maglabas ng ningning. Ang liwanag ay pumasok sa noo ni Obadiah Heptonstall, at ang kanyang mukha ay nagpahayag ng kagalakan. Maya-maya, sumili ang ngisi sa sulok ng bibig ni Obadiah Heptonstall.
Ang Immortal Slaying Sect ay minsang gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang makuha ang mga divine sense mula sa libu-libong mga martial artist, lumikha ito ng isang kahanga-hangang sekta. Ngayon, gagayahin ko ang sinaunang pamamaraan, muling ilalapat ang lihim na pamamaraan, itatag ang aking pinakamataas na pisikal na anyo, at babalik sa tuktok. Ambisyoso na idineklara ni Obadiah Heptonstall. Ang dahilan kung bakit hindi siya pumunta sa Nine Pinnacles Mountain ay dahil natagpuan niya ang sikretong pamamaraan ng Immortal Slaying Sect. Kung matagumpay niyang naiset up ang lihim na pamamaraan na ito, maaari niyang makuha ang mga banal na pandama mula sa isang malaking bilang ng mga martial artists sa isang malaking sukat upang palakasin ang kanyang sarili. Maghintay at tingnan, lahat kayo ay magiging bahagi ng aking katawan. Ipinakita ni Obadiah Heptonstall ang kanyang mga ngipin, na nagpakita ng isang malupit na ngiti. Mapayapa ang kapaligiran sa Nine Pinnacles Mountain. Maraming tao ang sumunod sa likod ni Jackson Harris, na natutunan ang kanyang mga diskarte. Gayunpaman, si Bobby Aguilar ay isang pagbubukod. Ang kanyang kahusayan sa mga diskarte ay hindi mas mababa kaysa kay Jackson Harris, kaya hindi niya kailangang matutunan ang mga ito. Ginugol ni Bobby Aguilar ang halos lahat ng kanyang oras sa paghahanap ng kanyang sariling landas. Gayunpaman, sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, daan-daang landas ang tila lumilitaw sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga landas ay tila hinihikayat si Bobby Aguilar. Aling landas ang dapat niyang tahakin? Maging si Bobby Aguilar mismo ay walang malinaw na ideya. Sa loob lamang ng ilang araw, kapansin-pansing pamayat si Bobby Aguilar. Higit pa rito, ang sariwang dugo ay paputol-putol na tumutulo sa mga sulok ng kanyang bibig nitong mga nakaraang araw. Tila lumala ang mga sugat sa kanyang ginintoang kaibuturan. Talagang nakakabahala ito. Mahinang bulong ni Bobby Aguilar. Kapag nahanap ko na ang sarili kong landas, siguro kailangan kong hanapin ang Heavenly Vanilla, tahimik na pag-iisip ni Bobby Aguilar. Samahan ng martial arts sa Capital City. Sa loob ng opisina ni Mark Fraley, may nakatayong lalaki. Ang lalaking ito ay naglalabas ng masamang aura sa buong katawan, ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang itim na damit. Ang lalaki ay walang iba kundi si Dudley Lynch. Young Master Mark, ano ang nagdudulot sa iyo sa akin? Ang aura ni Dudley Lynch ay lalong naging nagbabala, na nagbibigay ng panginginig sa mga tao. Maging si Mark Fraley ay nakadama ng isang pahiwatig ng kakulangan sa ginhawa. Kumunot ang noo niya at saka sinabing, gusto kong pumatay ka ng tao, pero gawin mong parang ginawa ito ni Mark Fraley sa eksena. Sa madaling salita, dapat mong makuha ang mga banal na pandama, magagawa mo ba ito? Ngumiti si Dudley Lynch at sinabing, para sa akin. Kasing dali ng pie. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung sino ang papatayin. Kinuha ni Mark Fraley ang isang dokumento at inihagis ito kay Dudley Lynch. Nakasulat sa dokumento ang maraming pangalan na magkakasunod. Nang mabasa ang mga pangalan, sumili ang ngiti sa mukha ni Dudley Lynch. Napakaraming tao, ang Capital City Martial Arts Association ay naging matapang na, si Dudley Lynch ay nagsalita ng nakakatakot. Malamig na sinabi ni Mark Fraley, hindi dahil naging mas matapang ang Capital City Martial Arts Association, si Obadiah Heptonstall ang naging mas matapang. Ngumisi si Dudley Lynch, naiintindihan ko, gagawin ko ito ngayong gabi. Kabanata 964, Kabanata 964, pagkasira ng pamilya kinuha ni Dudley Lynch ang mga dokumento at tumalikod para umalis sa opisina. Paglabas niya ay nabangga niya si Starr. Napakasama ng impresyon ni Starr kay Dudley Lynch, at nang makita ang mga dokumento sa kanyang kamay, dumilim ang mukha nito at sinabing, hayaan mo akong makita sila. Gusto ni Dudley na tumanggi, ngunit ang mapang-apang aura na nagmumula sa Starr ay pinilit siyang sumunod. Habang tinitignan niya ang listahan ng mga pangalan sa dokumento, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Starr. Ibinalik niya kay Dudley ang mga dokumento at saka mabilis na pumasok sa opisina. Master Mark, ikaw ba, nagpapaplano ka bang kumilos laban sa mga maharlikang pamilya ng Capital City? Sabi ni Starr, sobrang lungkot ng mukha niya. Ngumuso si Mark Fraley,
Oo, wala silang respeto sa Capital City Martial Arts Association, at kailangan kong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Ngunit, hindi ba masyadong malupit ang pagpuksa sa mga angkan? Sabi ni Starr sa mahinang boses. Ngumisi si Mark Fraley, malupit. Sa tingin ko ay hindi. Tsaka, ito ay ginawa ni Obadiah Heptonstall, hindi sa akin. Ano ang pinagkaiba ng ginagawa mo sa paggawa nito ni Obadiah Heptonstall? Hindi ba mahulaan ng mga pamilyang iyon ang relasyon mo kay Obadiah Heptonstall? Sigaw ni Starr. Ngumisi si Mark Fraley, eksakto kung ano ang gusto ko. Kung hindi nila mahulaan ang koneksyon sa pagitan ko at ni Obadiah Heptonstall, ano ang silbi ng ginagawa ko ito? Paano ko sila matakot sa akin? Sa ganitong paraan, maaari kong hayaan si Obadiah Heptonstall na sisihin at gawin silang matakot sa akin. Nakukuha ko ang pinakamahusay sa parehong mundo. Napatulala si Starr. Tiningnan niya ang Mark Fraley na kilala niya mula pagkabata, at medyo hindi pamilyar. Ang ganitong kalupitan ay naging dahilan upang si Starr ay hindi makayanan ng kanyang puso. Sige, hindi na kailangang magtanong pa. Sabi ni Mark Fraley na seryoso ang mukha. Nagtakip ng ngipin si Starr, at sa huli, napabuntong hininga na lang siya sa sakit. Kinabukasan. Ginugol ni Bobby Aguilar ang kanyang mga araw sa paglibot sa Nine Pinnacles Mountain gaya ng dati. Minsan lumakad siya sa tuktok, minsan sa paanan ng bundok, at sa kanyang isipan, palagi niyang pinag-iisipan ang sarili niyang mga diskarte sa dao. Nang marating niya ang tuktok, isang sigaw ng sakit ang narinig mula sa kanyang silid. Nang marinig ito, nagmadaling pumasok si Bobby Aguilar sa silid. Pagpasok, nakita niya si Ricardo Bowman na may galit na galit, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nakahawak siya sa Tizona sword, tila baliw, at gustong sumugod pababa ng bundok. Si Daphne Green at ang iba pa ay mahigpit na kumapit kay Ricardo Bowman, desperadong sinusubukang pakalmayan siya. Ricardo, huminahon ka. Bumagsak si Ricardo at umungol, paano ako kakalma? Gusto kong patayin si Obadiah Heptonstall, gusto ko siyang patayin. Nagmamadaling lumapit si Bobby Aguilar at nakakunot ang noo na nagtanong, anong nangyari? Anong nangyayari? Inabot ni Blaze Rhodes ang isang cellphone kay Bobby Aguilar. Sa screen ay isang kakilakilabot na larawan, na may nakakagulat na pamagat. Kagabi, nabura ang pamilya Knight, at pinaghihinalaang si Obadiah Heptonstall ang may pananagutan. Sa larawan, 12-dosenang mga miyembro ng pamilya Knight ang nakahiga sa mga pool ng dugo. Ang kanilang mga bangkay ay lumitaw na halos natuyo, ang kanilang mga banal na pandama ay nakuha, na halos kamukha ng modus operandi ni Obadiah Heptonstall. Nang makita ang eksenang ito, ang puso ni Bobby Aguilar ay pumikit ng husto, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Paano nangyari ito? Ungol ni Bobby Aguilar sa mahinang boses, ang kanyang puso ay nagdurusa para kay Ricardo Bowman. Si Ricardo ay isang lubhang mapagpatuloy na tao, at ang kanyang kaugnayan sa kanyang pamilya ay napakalapit. Ngayong nalipol na ang buong pamilya niya, paanong hindi siya magagalit? Woo! Tinakpan ni Ricardo ang mukha, lumuhod sa lupa. Unconsciously lumuwag ang pagkakahawak niya sa Tizona sword. Kung hindi dahil sa kinuha ko ang Tizona sword, hindi sana sila namatay, kaya nilang protektahan ang kanilang sarili. Kasalanan ko ang lahat, bumagsak si Ricardo sa lupa, walang tigil ang pag-agos ng mga luha. Ang puso ni Bobby Aguilar ay lalong sumama, at ang isang hindi mabata na hangarin na pumatay ay umusbong sa loob niya. Kinuha ni Ricardo ang Tizona sword na may paunang intensyon na iligtas si Bobby. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, natural na may pananagutan si Bobby. Please, pakawalan ninyo akong lahat, pakiusap, gusto ko nang umuwi, gusto kong patayin si Obadiah Heptonstall. Walang katapusang hikbi ni Ricardo, mukhang lubhang nakakaawa. Kahit na bumaba ka ng bundok ngayon, kaya mo bang patayin si Obadiah Heptonstall? Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Naiintindihan namin ang iyong nararamdaman, ngunit hindi ba't ang layunin nila ay pababain tayo ng bundok?
Itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo at masakit na sinabi, gusto kong bumaba ng bundok at kunin ang mga bangkay ng aking mga magulang, bawal ba iyon? Ako na lang ang natitira sa pamilya Knight, at kung hindi ako babalik, ang kanilang mga katawan ay may iwan sa ligaw. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Sasamahan kita pababa ng bundok. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabi sa mabigat na boses. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng lahat. Bobby Aguilar, bakit ka nakikisali sa kaguluhan? Ikaw ang target nila sa simula pa lang. Kung bababa ka ng bundok, hindi ka nila pababayaan. Sabi ni Daphne Green. Umiling si Bobby, tumingin sa lahat, at sinabing, kung ang bagay na ito ay talagang gawain ni Obadiah Heptonstall, hindi lang ang pamilya ng Knight. Kung may bumaba sa bundok, mapipigilan ang sakuna na ito, at ako lang ang taong iyon. Sasamahan kita. Nagmamadaling sabi ni Frederick Cohen. Umiling si Bobby Aguilar, hindi na kailangan, may isa man o mas kaunting tao, wala itong gaanong pagkakaiba. Kaagad, tumingin si Bobby Aguilar kay Ricardo Bowman, yumuko at sinabing, Ricardo, ibabalik ko ang kanilang mga katawan para sa iyo. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang buhok, at masakit na sinabi, sige, sige. Nagpaalam si Bobby Aguilar sa lahat, pagkatapos ay tumalikod at naghanda na bumaba ng bundok. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Ricardo si Bobby. Ibinigay niya ang Tizona sword kay Bobby, nanginginig ang boses, kung mapapatay mo si Obadiah Heptonstall, sana. Sana magamit mo ang espadang ito para patayin siya. Hindi napigilan ni Bobby na tumigil, saka itinulak pabalik ang espada. Ricardo, ang paghihiganti na ito, sana ay ikaw mismo ang kumuha nito. Kung hindi mo kaya, tutulungan kitang gawin ito. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, sa anumang kaso, ikaw ang personal na papatay kay Obadiah Heptonstall. Natigilan si Ricardo, napatitig siya kay Bobby, at muling tumulo ang luha. Alright, Ricardo na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi na nagsalita si Bobby Aguilar, tumalikod na siya at bumaba ng bundok. Bukod sa sakit sa puso sa sandaling ito, mayroon ding nagngangalit na galit na nakatago sa kaibuturan ng puso ni Bobby. Ang galit ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa isang hola, at ang hola ay tila madudurog. Kabanata 965, Kabanata 965, The Path of One's Own. Matapos lisanin ang Nine Pinnacles Mountain, dumiretso si Bobby Aguilar sa pamilya Knight. Sa oras na ito, ang paligid ng pamilya Knight ay nakahiwalay na, hindi pinapayagan ang sinuman na lumapit. Pagdating ni Bobby Aguilar sa kinaroroonan ng pamilya Knight, medyo malungkot ang mukha nito. Ang dating masiglang pamilya ng Knight ay nasa estado ng lubos na pagkawasak. Kahit sa malayo, naamoy ni Bobby Aguilar ang mahinang madilim na enerhiya na nagmumula sa manor. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, kumislap ang kanyang figura, at pumasok siya sa teritoryo ng pamilya Knight. Sunod-sunod na inilatag ang mga bangkay sa lupa. Ang malupit na paraan ng kanilang pagkamatay ay magiging mahirap para sa sinuman. Sa pagtingin sa tanawin sa paligid niya, mas lalong naging nagtatampo ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Damat, Obadiah Heptonstall, ang mga mata ni Bobby Aguilar ay naging pula ng dugo, puno ng galit. Yumuko siya para kunin ang isa sa mga katawan, balak niyang itago ito sa special magic artifact. Gayunpaman, sa sandaling buhatin niya ang isang bangkay, bahagyang itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kilay. Ang mga bangkay na ito ay nakuha ang kanilang mga banal na pandama, ngunit ang pamamaraang ginamit ay nagpakita ng ilang pagkakaiba mula kay Obadiah Heptonstall. Nakita mismo ni Bobby Aguilar ang mga pamamaraan ni Obadiah Heptonstall. Ang masamang multo na tinawag niya ay direktang kukuha ng divine sense ng isang tao. Gayunpaman, mukhang ang mga bangkay na ito ay unang pinatay, at ang kanilang mga banal na pandama ay puwersahang kinuha pagkatapos. Itong teknik na ito, parang nakita ko na ito dati. Bobby Aguilar murmured. Sa sandaling iyon, ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar ay biglang nagkontrata habang nag-iisip siya ng isang pangalan. Dudley Lynch.
Ang pamamaraan na ito ay kapansin-pansing katulad ng ginamit ni Dudley Lynch. Puwede bang ginawa ito ni Dudley Lynch? Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Bago magkaroon ng oras si Bobby Aguilar na magnilay-nilay, naramdaman niyang may papalapit. Hindi gustong mag-aksaya ng oras, mabilis na kinuha ni Bobby Aguilar ang mga katawan at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Di nagtagal pagkaalis ni Bobby Aguilar, nagmamadaling sumugod si Mark Fraley. Nang makita ang mga natanggal na katawan, hindi napigilan ni Mark Fraley na magmura sa ilalim ng kanyang hininga. Nagkamali ako ng kalkula. Nagnganga ang mga ngipin ni Mark, lalong lumungkot ang mukha. Alam ko, may mag-aalis ng mga bangkay at ang taong iyon ay malamang na si Bobby Aguilar. Si Star, na nakatayo sa malapit, ay sumangot ng hangin at tumango, talaga, si Bobby Aguilar iyon. Shit! Lalong nagalit ito kay Mark. Hinampos niya ang kanyang kamao sa dingding, hindi napigilan ang kanyang pagmumura, kung alam ko ito, hindi ko hahayaang si Obadiah Heptonstall ang sisihin sa simula pa lang. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Star. Bago pa makasagot si Mark, bumantong hininga si Channing sa tabi niya, syempre, ibig sabihin, hayaan na lang nasisihin si Bobby Aguilar. Lord Star, ang cultivation mo ba ay naging sanhi ng pagkasira ng utak mo? Walang sinabi si Star, tahimik na nakatayo doon. Na may malamig na ngiti, sinabi ni Mark Fraley, mukhang bumaba na si Bobby Aguilar sa bundok. Gusto mo bang kumilos ako? Tanong ni Star. Kaway ng kamay, sumagot si Mark, hindi. Gusto kong gamitin ang mga kamay ni Bobby Aguilar para tanggalin ang mga mapanghimagsik na ito. Mula nang lumitaw ang mga martial artist ng Mystic Realm, ang mga martial artist ng kasalukuyang mundo ay lalong hindi nasisiyahan sa Capital City Martial Arts Association. Habang si Mark Fraley ay lumitaw na walang malasakit sa ibabaw, sa katotohanan, matagal na niyang naalala ang lahat ng ito. Ang mga pamilya tulad ng pamilyang Rhodes, ang pamilyang Green, ang pamilyang Bradley, at iba pa ay nagsimula ng salungatin ang Capital City Martial Arts Association. Sa pagkakaalam ko, si Bobby Aguilar ay tila nakabisado ang isang pamamaraan na tinatawag na Heaven Swallowing Skill. Sabi ni Mark Fraley na may malamig na ngiti. Ang diskarteng ito ay maaaring sumipsip ng inner strength ng mga tao para sa sariling paggamit, at ginawa niya ito ng ilang beses sa publiko. Naunawaan si Channing, at pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, matalino si Young Master Fraley. Mapait nang umiti si Mark Fraley, Bobby Aguilar, hindi lang kita papapatayin din kita sa hindi makatarungang kamatayan. Kaya, tumalikod si Mark Fraley at bumalik sa kanyang opisina. Nahanap niyang muli si Dudley Lynch at ibinahagi sa kanya ang kanyang ideya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Dudley Lynch. Young Master Fraley, ito ay ganap na umaayon sa aking mga intensyon. Dudley Lynch lick kanyang mga labi. Matagal ko nang gustong makuha ang lahat ng mga taong ito. Salamat, Young Master Fraley. Kinawayan siya ni Mark, sige, tandaan mo, gawin mo isa-isa para unti-unting magpanik. Understand? Huwag kang mag-alala, sanay na ako dito, sabi ni Dudley Lynch, dinilaan ang kanyang mga labi bago tumalikod at umalis. Medyo hindi mapalagay si Star at nagsalita. Gusto mo talagang pumatay ng napakaraming tao. Ang mga sumasalungat sa aking kagustuhan ay dapat na mamatay. Napaungol si Mark. Bumantong hininga si Star sa kanyang sarili, Young Master Fraley, natatakot ako na nasaroon ka ng bait. Kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi mo na mararating ang Martial Saint Realm sa iyong buhay. Samantala, sa kabila, dinala ni Bobby Aguilar ang mga bangkay na ito pabalik sa Nine Pinnacles Mountain. Nang makita ang mga bangkay, napaluha si Ricardo Bowman. Lumuhad siya sa harap ng mga mapangit na bangkay na ito, na hindi mapigil ang humihikbi. Nakikita ng lahat ang kanyang paghihirap, at sinaktan sila nito ng husto. Subukan mong pigilan ang iyong kalungkutan, lumapit si Daphne Green at umaaliw na bumulong. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Bobby Aguilar, matiyagang naghihintay kay Ricardo Bowman. Matapos ang hindi malamang panahon,
Tuluyang kumalma ang emosyon ni Ricardo. Obadiah Heptonstall, hinding-hindi kita mapapatawad. Naikuyom ni Ricardo ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay tila nagbubuga ng apoy. Sa sandaling iyon, si Bobby Aguilar, sa mahinang boses, ay nagsabi, ito, maaring hindi ang ginawa ni Obadiah Heptonstall. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay tumingin kay Bobby Aguilar. Agad na ipinaliwanag ni Bobby ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga diskarte ni Obadiah Heptonstall at kung ano ang naiwan sa mga bangkay. Nasaksihan ko mismo ang pamamaraan ni Obadiah Heptonstall. Hindi niya ito ginagawa, sabi ni Bobby Aguilar na may seryosong mukha. Kung hindi siya, sino? Tanong ni Daphne Green na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sumagot, Dudley Lynch, katulad ito ng kanyang teknik. Dudley Lynch. Ibig mong sabihin ang naunang number 1 person of Central Plains. Nagtatakang tanong ni Blaze Rhodes. Tumango si Bobby at sinabing, ang taong ito ay nagtatrabaho ngayon sa Capital City Martial Arts Association, hinala ko na sila ang gumawa nito. Ang Capital City Martial Arts Association. Nang marinig ito, nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. Hindi naman, habang ang Capital City Martial Arts Association ay maaaring kasuklam-suklam, hindi sila lulubog sa gayong kasuklam-suklam na kalaliman, argued Darnell Bradley mula sa gilid. Umiling si Bobby Aguilar at mapait nang ngumiti, kung si MS Hayward pa rin ang may kontrol, marahil ay hindi nila gagawin, ngunit ngayon ay si Mark Fraley na. Nawalan na siya ng pakiramdam. Siyempre, hula ko lang ito. Natahimik ang lahat, tila malalim ang iniisip tungkol sa sitwasyon. Hindi na kita sasamahan, bababa na ako ng bundok, sabi ni Bobby Aguilar pagkatapos huminga ng malalim. Ibinalik mo ang mga bangkay, bakit ka bumababa muli sa bundok? Tanong ni Daphne Green. Kinusot-kusot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, dahan-dahan akong nakakahanap ng sarili kong landas. Sa madaling salita, nahanap ko na ang landas patungo sa Martial Saint Realm.